November 1 ang pitsa, kung saan ay pinagdiriwang ng simbahang Katoliko sa buong mundo ang araw ng mga banal o All Saints Day. At November 2 naman ang All Souls Day. Kaya ang pag-uusapan po natin ngayon ay meron pong kaugnayan sa mga taong banal, maging ito man po ay buhay o yumauna sa mundong ito. At ang nais ko pong sagutin ngayon ay ang aral ni Eliseo Soriano na wala pa daw tao sa langit. May mga relihiyon na nagsasabing mayroon ng tao na napunta sa langit. Ang iba naman po ay nagsasabing wala pang nakapunta na tao sa langit dahil inintay pa ang pagbalik, second coming of Christ. Alin po ang totoo nito? Ang totoo po, siyempre kapatid na Mario, yun po nasa Biblia. Ang nagsulat nitong Apokalipsis si Juan. Si Juan din ang nagsulat nung nasa Juan Kapitulo 3. Ganito ang ating mababasa sa 13. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makapitbagay ang anak ng tao na nasa langit. Ang tinutukoy pong anak ng tao ay si Kristo. Ang sabi ni Juan, walang umakyat sa langit. Sino kaya ang paniniwalaan nyo? Yung mga chismis sa tabi-tabi riyan o yung inanyayahang makakita sa langit. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat. Sino ba yung bumaba? Si Kristo. Sabi ni Pablo, ang bumaba, siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan. Yun ang sabi ni Pablo. Nakarating kasi sa Espiritu si Pablo sa langit, nakarating din si Juan sa Espiritu, nakarating sa langit. Wala naman sinabi si Juan na may nakita siyang tao sa langit. Basahin niyo ang buong Apokalipsis. Walang sinasabi si Juan, nakakita ako ron ng mga tao. Nakita ko si Elias, nakita ko si Enoch, nakita ko si Moises. Wala akong sinasabing ganon. Nakarating siya. Si Pablo, wala rin siya sinabi, nakita ko si Elias, nakipagkamayan ako kay Enoch. Walang ganon. Ayan po, narinig po natin mismo sa bibig ni Eliseo Soriano na wala pa daw tao sa langit. At ang basihan niya ay ang nakasulat sa Juan, Kabanatang 3, Talatang 13. Kung saan ay sinasabi na wala pang sino mang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit. Kung atin pong susuriing mabuti ang talata, ang nais pong ipahiwatig nito ay si Kristo lamang po ang bukod tanging bumaba mula sa langit at pagkatapos ay umakyat sa langit. Kaya po sinabing siya na bumaba ay siya ring umakyat. Hindi po ibig sabihin na wala pang tao sa langit, sapagkat Biblia na po mismo ang nagpapatotoo na mayroon ng mga taong iniakyat sa langit. Gaya po ng ating mababasa sa aklat ng Eklesiastiko, Kabanatang 44, Talatang 16. Namuhay si Enoch ayon sa kalooban ng Panginoon, at siya'y buhay na dinala ng Diyos sa langit upang maging halimbawa ng pagsisisi sa susunod na mga salinlahi. Ayan po, si Enoch ay buhay na dinala ng Diyos sa langit. Ibig sabihin, meron na pong tao sa langit. Gayon din po si Propeta Elias. Gaya ni Enoch, siya din po ay buhay na iniakyat ng Diyos sa langit. Ganito po ang ating mababasa sa ikalawang mga hari, Kabanatang 2, Talatang 11.
Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang ano-ano'y pumagitna sa kanila ang isang karwahing apoy na hila ng mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay iniakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Maliwanag po ang nabasa natin. Si Elias ay iniakyat din ng Diyos sa langit, sakay ng karwahing apoy na hila ng kabayong apoy. At ito po ay sa pamamagitan ng ipo-ipo. Kaya kung si Elias at si Enoch ay parehong buhay na iniakyat ng Diyos sa langit, paano nasabi ni Eliseo Soriano na wala pang tao sa langit? Sabi po sa Juan, Kabanatang 3, Talatang 13, ang bumaba ay siya ring umakyat. At yan po ang ginawa ni Kristo. Umakyat siya sa langit matapos ang ipinagagawa sa kanya ng Ama. Umakyat siya sa sarili niyang kapangyarihan kumpara sa dalawang propeta na nakarating sa langit dahil sila ay iniakyat. Magkaiba po ang ibig sabihin ng umakyat at iniakyat. Ngayon ay patulan po natin ang sinasabi ni Eliseo Soriano na hindi raw nakita ni Apostol San Juan si Moises at Elias sa langit. Si Eliseo Soriano po, kung tagurian ng kanyang mga miyembro, ay matandang pantas na lalaki. Pero parang hindi niya naunawaan na ang tinutukoy na dalawang saksi sa pahayag 11, talatang 3 hanggang 12, ay tumutukoy po ito kay Moises at Elias. Pakinggan po natin uli si San Juan kung sino-sino ang mga taong nakita niya sa langit. Ang 24 na pinuno naman ay nagpapatira pa sa harap ng trono at sinasamba ang nakaupo doon. Ang nabubuhay magpakailanman. Iniaalay nila ang kanilang korona sa harap ng trono at sinasabi, Yung 24 na matatanda na nakita ni San Juan ay mga tao po yun. Kaya paano niyang nasabi na wala pang tao sa langit? Bukod doon ay meron pa pong nakita si San Juan na 144,000 tao na tinatakan mula sa 12 lipi ng Israel. at sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 buhat sa 12 lahi ng Israel. At bukod po sa 144,000 tao, ay meron pang nakita si San Juan na di kayang bilangin ni numan. Pagkatapos nito'y nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero. Nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Ayan po, narinig po natin na ang di kayang bilangin ni numan ay magmumula sa bawat bayan, lahi, wika at bansa. Ibig sabihin,
ay universal po ang maliligtas. At pag sinabi pong universal, ibig sabihin po niyan ay Catholic. At ano po ang tanda na sila'y mga Katoliko sa hawak po nilang mga palaspas? Kaya kung sinasabi po ng mga sikta na sing dami daw ng buhangin sa dagat ang mapapahamak at yun daw ay mga Katoliko, subalit di rin po mabilang ang mga maliligtas na mga Katoliko din. And lastly, sabi uli ni Eliseo Soriano, sa muling pagparito daw ng Panginoong Hesukristo, iaakyat sa langit ang kaluluwa ng mga banal. Pero taliwas po ito sa nakita ni Apostol Juan sa langit. Sinira ng kordero ang panlimang selyo, at nakita ko sa ilalim ng dambana ang kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at sa matapat na pagsaksi nila dito. Kaya masasabi po natin na mali at sablay na naman ang aral na ito ni Eli Soriano, sapagkat maliwanag naman po sa mga ibinigay kong talata na bukod sa mga taong hindi nakaranas ng pisikal na kamatayan ay marami na ring mga kaluluwa ng mga banal ang nasa langit na at hinihintay ang darating na paghuhukom ng Diyos. Salamat po sa inyong panonood at nawa ay pagpalain tayong palagi ng ating dakilang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. I am Catholic, I am alive, I am the gospel.